Hi kabayan, good morning at sa mga nakikinig sa DZMM, magandang umaga po. Opo. Tuwing meron pong mga nai-involve na kabataan sa mga krimen, katulad po nung sinunog na mga bata, na mga kabataan din po, po mga teenager. Itong latest po yung nagpulis-pulisan na bata at nangongotong daw sa mga jeepney driver. Lagi po na pag-uusapan yung batas na pinasa ninyo, Republic Act number 10630, na kung saan ay pinalalakas ang juvenile justice system sa ating bansa. Yung bang kaya daw malakas sa loob ay dahil hindi sila pwedeng ibalanggo, hindi sila pwedeng kasuhan, at sa halip sa DSWD dadalhin. Well, totoo po yan, no, na nariyan ang batas na yan. Ang kinakailangan talaga implementahin ng tama. Okay. Dahil unang-una, hindi totoo na walang pananagutan yung bata. Pag siya 15 up to 18 years old at nagkasala siya at mukhang merong tinatawag na discernment, pwede pa rin siyang kasuhan ng kasong kriminal. Pero kapag siya naman below 15, bagamat walang kasong kriminal, pag seryoso yung involvement niya, halimbawa drugs, o kaya rape, homicide, physical injury, serious physical injuries, mandatory na pwede siyang na i-involuntary confinement siya. Ibig sabihin ng involuntary confinement of minimum of 1 year. Ibig sabihin po niyan, hindi siya pwedeng i-release. Siya po ladalhin sa rehabilitation center at doon magkakaroon po siya ng minimum ng 1 year ng pagpoproseso. Gusto ko rin bigyang diin na totoo, may mga serious offenses. Pero pag tinignan po natin yung datos, 8 sa bawat 10 na nagiging pariwara, unang pagkakataon lamang. In other words, first-time offender. Hindi ito yung nababasa natin sa dyaryo na paulit-ulit o recidivist. 2 lamang sa 10 ang recidivist. Ibig sabihin, wag natin lalahatin. Dahil ang karamihan, ang mayorya, 80% ng mga nagkakasala, first time lang nila ginawa ang kalokohan. Lahat tayo nagkakamali. So dapat bigyan yung 8 sa bawat 10 ng pagkakataon at arugain at bigyan ng suporta at kalinga. Senator, nung gawin natin ang batas, nung gawin ninyo ang batas, ano po ang nasa isip ninyo? Well, ang nasa isip po natin, ang unang-una, dati kasi kinukulong lahat ng bata kahit na 9 years old. Basta nagkasala, walang ang criminal justice system ng bata at ng may edad na, ang adult, pareho yan. So nakita natin yung sitwasyon na kung saan 9, 10, 11 years old, diretso sa kulungan. Alam mo, ang children in conflict with the law, ang profile niyan, broken family, mahirap. Wala ang magulang, yung isa na sa abroad. Ibig sabihin, mahihirap natin mga kababayan. Okay. So kawawa naman in the sense na mahirap na nga sila, broken na nga ang family nila, tuloy-tuloy pa rin ang pang-aapi at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagdurusa dahil wala na ngang kakayanan sa buhay, tapos ikukulong pa. Tapos minor de edad pa. Yun, nasa batas ba natin na ang mga magulang ay dapat managot sa nangyayari sa kanilang mga minor de edad na anak? Pagka sila napatunayang negligent, meron silang pananagutan. At yung mga nagsasabing ginagamit sa krimen, yung mga sindikato, anong tanong ko dyan kung ginagamit sa sindikato, bakit hindi buwagin yung sindikato? Halimbawa, itong nagpupulis-pulisan, na monitor natin yung interview ng DSWD, mukhang tinuturo, mukhang merong handler. Pulis at din. Ang information, police, MMDA, hindi natin alam, no? Ang information natin, intelligence na galing sa PNP, itong mga hamog boys, itong mga bukas kotigang na minor de edad, lahat yan may handler. Kung itong sitwasyon na ito, hindi ako magkatataka kung police ang handler nito. Kaya nga, hindi naman natin nilalahat. Pero ngayon, naiintindihan ko bakit yung ilan nating kapulisan, gustong ipilit itong ibalik yung makulong itong mga bata, dahil ang mga bata lang ang hahabulin. Kaya nilang patusin yung bata, pero hindi nila papatusin yung handler kasi police din. O kaya corrupt na opisyal ng lokal na barangay, ewan ko. No, pero ganyan ang sitwasyon. Bawat sindikato o
o sabi nila, yung mga minors na yung mga hamog boys, may handler yan. Okay. May handler na adult. So Oo. dapat habulin. Yung Habulin yung handler na adult. At base sa batas, yung pinaka-maximum penalty ang dapat patawan dun sa handler. Ibig sabihin, kung drugs yan, ang maximum penalty, life imprisonment. Kinakailangan yung handler parusahan at kasuhan. Yun ang dapat habulin. Dahil itong mga bata, 12 anyos, talagang murang edad yan, madaling manipula, madaling magamit, madali talagang vulnerable, ika nga. Senator, na-monitor ho ba ninyo matapos ipasa ang batas at ipatupad na ito, yung sinasabing bahay pag-asa na dapat ay siyang mga laga sa mga batang, naliligaw ng landas o mga kabataan naliligaw ng landas. Ito ho bang bahay pag-asa ay na-monitor natin kung nandyan, kung gumagawa ng dapat gawin nila sa ilalim po ng ating batas? Well, noong 2006, nung napasa yan, 2013, nagkaroon ng ilang gaps. In other words, nakita natin yan at nung inamendahan yung batas, nagdagdag tayo ng 400 million, halos kalahating bilyong piso para dito sa mga rehabilitation centers. At right now, every region meron ng rehabilitation center. At nabanggit mo pala, kabayan, yung usapin ng pagka itong batas na ito, pagka may mga napapariwara, nababalita, talagang yung batas na ito napupuntirya. Sana rin ang media, dahil sabi nga nila, tuwing 4,000 na eroplano nag-safe ang landing, di ba? Walang balita. Pero pag isa nag-crash, balitang-balita. Ang ibig sabihin po, marami pong mga kabataan na naging pariwara ay nagbago ang buhay dahil sa batas na ito. Meron po isa, dati drug gang lord. Talagang nagdag-drugs. Ngayon, nagtatrabaho sa 7-Eleven. Nagbago na ang buhay. Merong isa, ganun din, leader ng gang. Ngayon, nagtatrabaho sa jackliner. Nagluluto. May mga magandang balita na dapat din sana may ipahiwatig natin dahil marami ang nakikinabang dito sa batas na ito. Hindi lamang itong mga recidivists. At yung mga serious offenses, dapat yan mandatory involuntary confinement. Hindi dapat pinapakawalan yan. In other words, balansehin po sana. Tingnan din natin sino yung mga batang nakinabang dito, nagkaroon ng paribagong buhay. Meron nga isa, involved sa acts of lasciviousness. Ngayon po natapos ng marine engineering. Nasa barko na ngayon at tinutulungan pa niya ang kanyang mga magulang. Kung wala itong batas na ito, nandun na siya sa New Bilibid Prison. Nabubulok na at siguro gang lord na rin. At kung bata pa siya, siguro ni-rape na yon sa loob ng kulungan. Yun ang gusto natin pong iwasan. Sana meron din ganung storya na nabigyan ng mas magandang buhay dahil sa batas na ito. Okay. Maraming salamat po, Senator, at magandang umaga po. Ay, maraming salamat din at happy people power. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Mabuhay po kayo.